Malaki raw ang naitulong ng Disbursement Acceleration Program o DAP para maiangat ang ating ekonomiya noong nakaraang taon. Pero nabalot ito ng kontrobersiya ni Senador Jinggoy Estrada na suhol ito para mapatalsik ang dating punong mahistrado na si Renato Corona. Yan ang balitang tinutukan ni Haji Caaminio. Ang Disbursement Acceleration Program o DAP ay isang stimulus package na binuo ng Administrasyong Aquino. Ito ay ang pondong inilalaan para sa pagpapaunlad ng ekonomiya at upang masolusyonan ang government underspending o kakulangan sa pondo ng isang partikular na proyekto. Oktubre 12 taong 2011 nang aprubahan ni Pangulong Aquino ang pagbuo sa DAP na nanggagaling sa savings o hindi nailabas na pondo sa ilalim ng General Appropriations Act. Buwan ng Mayo ng sumunod na taon, inakusahan ang Malacanang na ginamit ang DAP upang suhulan umano ang mga senador na i-convict si dating Chief Justice Renato Corona na nooy sumailalim sa impeachment trial. Sa privilege speech ni Senador Jinggoy Estrada noong September 25, 2013, matapos masangkot sa pork barrel scam, 20 senador ang tumanggap umano ng 50 million pesos kasunod ng conviction ni Corona. Pinabulaanan naman ni Budget Secretary Butch Abad na suhol ang disbursement ng 2012 Priority Development Assistance Funds ng mga senador. Kasabay ng pagkwestiyon ng kritiko sa legalidad ng DAP, inanunsyo ni Commission on Audit Chairman Grace Pulido Tan isang araw bago matapos ang buwan ng Setyembre na sinimulan na nilang i-audit ang DAP kung saan tinutukan nila ang implementing agencies. Dumami ang kritikong naghain ng petisyon sa Korte Suprema upang mapigil ang implementasyon ng DAP sa pamamagitan ng pagpapalabas ng Temporary Restraining Order. Inanunsyo ng kataas-taasang hukuman ang pagsasagawa ng oral arguments hinggil sa DAP, ngunit na-defer o ipinagpaliban nito ng Korte, bagay na malugod na tinanggap ng Palasyo. Oktubre 30 nang magsalita si Pangulong Aquino sa telebisyon na napanood sa buong bansa. Dito sinabi ng Pangulo na pilit inililihis ng kritiko ang atensyon mula sa pork barrel scam. Ilawin na rin po natin, hindi pork barrel ang Disbursement Acceleration Program. Sa kabuuang DAP releases noong 2011 at 2012, 9% po nito ang ginugol sa mga proyektong iminungkahin ng mga mambabatas. Hindi rin po pagnanakaw ang DAP, ang pagnanakaw iligal. Ang paggastos gamit ang DAP, malinaw na nakasaad sa konstitusyon at sa iba pang mga batas. Pangalan lang ang DAP ng isang proseso ng paggastos sa perang natipid at sa iba pang nalikom na kita ng inyong gobyerno. Saan po nanggaling ang perang ito? Nagmula ito sa pagtitigil natin sa kuntsabahan sa kontrata, tongpats, overpricing at kickback. Nagmula ito sa maayos sa paggugol ng budget. Nagmula ito mula sa dagdag na kita mula sa matinong koleksyon ng buwis. Pinlano ng pamahalaan ang paglibot sa buong bansa upang ipaliwanag sa mga Pilipino ang kahulugan at kahalagahan ng DAP upang intindihan nila ang layunin nito. Disyembre agis ng atasan ng Korte Suprema ang Department of Budget and Management na isumite ang kumpletong listahan ng source of funds sa ilalim ng DAP at kung saang proyekto o aktibidad ginamit ang bawat pondo. Nagpatuloy ang pagkwestiyon ng kritiko at mga militanteng grupo sa DAP. Hanggang sa naglabas ng desisyon kanina ang Korte at sinabing partially unconstitutional ang mekanismong binuo ng Administrasyong Aquino. Para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Caaminio.